Magandang pagpapalang muli at ang aking pambabasahin ay para po kay Team Nino or kay Boyet na matatagpuan sa Hukom chapter 18 verse 1 to 5 ng pamagat, si Mikas at ang angkan ni Dan. Nang panahong iyon ay walang panghari ang Israel. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirhan. Wala silang tinirhan noon sapagkat wala pa silang natatanggap na lupaing mana. Kaya pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi mula sa Sora at Estaol at pinahanap ang matitirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikas at sa bahay nito tumuloy. Samantalang naroon sila, nakilala nilang Libita ang kasama ni Mikas dahil sa punto ng salita nito. Kaya tinanong nila ito, "Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito?" "May usapan kami ni Mikas at binayaran niya ako bilang pari," sagot niya. Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon, isangguni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad namin ito." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo mag-share ulit sa ating daily devotion. Dito po sa Judges chapter 18 verse 6 to 9. Sinabi ng saserdote sa kanila, "Yumaong kayong payapa na sa harap ng Panginoon ang daang iyong nilalakaran." Nang magkagayoy, lumakad ang 5 lalaki at dumating sa Lais. At nakita ang bayan na naroon kung paanong sila'y tumatahan sa katiwasayan na gaya ng mga Sidonyo na tahimik at tiwasay sapagkat wala sa lupain na nag-aaring may kapangyarihan na makapagbibigay kahihiyan sa alinmang bagay at malayo sa mga Sidonyo at walang magkikipagkasundo sa kanino man, at sila'y naparoon sa kanilang mga kapatid sa Sora at sa Estaol. At sinabi ng kanilang mga kapatid sa kanila, "Ano kayo?" At kanila sinabi, "Kayo'y bumangon at kayo'y umahon laban sa kanila sapagkat aming nakitang lupain at narito napakabuti at natatamad ba kayo? Huwag kayong magpakupad na yumaon at pumasok upang ariin ang lupain." Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 18 verse 10 to 13. "Malawak ang lupain niyong at sagana sa lahat ng bagay. Ibinigay na ito ng Diyos sa atin at hindi nila iisipin sasalakayin natin sila. Kaya mula sa Sora at Estaol ay lumalakad ang may 600 mandirigma ng lipi ni Dan. Nagkampo sila sa may lungsod ng Jerim sa Juda at hanggang ngayon ay ang lugar na iyon itinatawag na kampo ni Dan. Mula roon, dumaan sila sa kaburulan ng Ephraim at nagtuloy sa bahay ni Mikas. Amen. Mga Hukom, chapter 18, verse 14 to 17. Nang magkagayoy, sumagot ang 5 lalaki na tumiktik ng lupain ng Lais at sinabi sa kanilang mga kapatid, "Nalalaman ba ninyo na mayroon sa mga bahay na ito na isang epod at mga terap at isang larawang inanyuan at isang larawang binubuo? Ngayon nga'y akalain nyo na marapat ninyong gawin." At sila'y lumiko at naparoon sa bahay ng binatang Libita sa makatuwid bagay hanggang sa bahay ni Mikas at tinanong nila siya ng kaniyang kalagayan. At ang 600 lalaki na may sandata na kanilang mga kasabakta ng pandigma na pang mga anak ni Dan ay nagsitayo sa pasukan ng pintuang bayan. At ang 5 lalaki na yumaong tumiktik ng lupain ay nagsiahon at pumasok doon. At kinuha ang larawang inanyuan at ang epod at mga terap at ang larawang binubo at ang saserdote ay nakatayo sa pasukan ng pintuang bayan ng kasama ng 600 lalaki na may sandata ng kanilang mga kasabaktang
pandigma. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking basahin ngayon ay makikita sa Hukom, Kapitulo 18, versikulo 18 hanggang 22. Ito po ang sinasabi. Nang makita ng pari na pinasok ng 5 tao ang bahay ni Mikas at kinuha ang mga gamit, nagtanong siya sa kanila, "Bakit niyo kinukuha yan?" Sumagot sila, "Huwag kang maingay. Sumama ka sa amin dahil gagawin ka naming pari at tagapayo. Ayaw mo bang maging pari ng isang lahi ng Israel kaysa ng isang bahay lang?" Nagusto ng pari ang inaalok sa kanya, kaya kinuha niya ang espesyal na damit, ang imahin na nabalutan ng pilak at ang iba pang mga Diyos-Diyosan at sumama sa kanila. Habang naglalakad sila, nauna sa kanila ang kanilang mga anak, mga hayop at mga gamit. Hindi pa sila nakalayo sa bahay ni Mikas ay nalaman na ni Mikas ang nangyari. Kaya tinipon niya ang mga kapitbahay niya at hinabol nila ang makalahi ni Dan. Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 18 verse 23 to 27. Sinigawan nila sila at lumingon ang mga ito at nagtanong kay Mikas, "Ano ba ang nangyari at hinabol niyo kami?" Sumagot si Mikas, "Nagtanong pa kayo, kinuha nyo ang mga Diyos na aking pinagawa, pati ang pari ko, wala lang natira sa akin." Sinabi nila, "Mabuti pang tumatahimik ka na lang, dahil baka magalit ang iba naming kasama at patayin kanila, pati ang pamilya mo." At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nakita ni Mikas na hindi niya sila makakaya, kaya umuwi na lang siya. Pumunta ang mga kalahi ni Dan sa Laish. Dala ang mga Diyos-Diyosa ni Mikas, pati ang pari niya. Mapayapang lugar ang Laish at panatag ang loob ng mga mamayan doon na walang mangyayari sa kanila. Nilusob ng mga angka ni Dan ang Laish, pinatay ang mga ito at sinunog ang lungsod. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat at aking pambabasahin ay matatagpuan sa Hukom, chapter 18 verses 28 to 31. Walang nagtanggol sa mga taga-roon sapagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Bet Rehob. Matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga Daneo at kanilang tinirhan. Ang dating pangalang Lais ay pinalitan nila ng Dan batay sa pangalan ng kanilang ninuno na isa sa mga anak ni Jacob. Ipinagtayo nila ng altar ang Diyos-Diyosan ni Mikas at kanilang sinamba. Si Jonathan na anak ni Gersom, apo ni Moises, ang ginawa nilang pari. Mula noon, ang lahi nito ang nagsilbing pari nila hanggang sa sila'y dalhing bihag ng kanilang mga kaaway. Ang Diyos-Diyosan naman ni Mikas ay nanatili roon habang nasa Shilo pa ang tabernakulo ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. God bless everyone.